Para lang po mas malinaw din sa mga kapatid natin kasi si Manong Ted nagtatanong doon sa pag-forfeit nitong mga Ah, assets ng mga taong iniuugnay dito sa flood control projects. Bakit po parang ang tagal-tagal? Ano po ba, wala po bang mas mabilis na proseso para lang po masiguro natin na hindi Mainipin nila na po siya, ASEC. hindi naman po Yusek, sa mainipin. mainipin Attorney Aboy, pero it has been months. Sa ibang mga bansa din po ba ganito mag-freeze, ganito katagal mag-freeze ng assets kapag ang isang opisyalis ng gobyerno nila ay iniuugnay po sa mga issue ng pagnanakaw? Parang ang tagal eh. Kayo po ba hindi kayo natatagalan, ASEC? natatagalan. Syempre, sabi nga namin pag nag-meeting kami, things should have been done yesterday. But again, we have to face the reality. Unang-una ako naniniwala ako sa due process. Bilang abogado, bilang kawani ng pamahalaan, naniniwala tayo sa due process. But from what we see, we can improve that. Especially kaya nga tayo nag-i-employ na ng technology, DJ Chacha, sa pag-identify ng properties na yun eh. So once we identify those properties, the AMLAC can apply for the freezing. At yung ibang ahensya naman nila, for example, si Bureau of Customs, may identify tayo. Check nila kung tama yung papeles, yung pag-import duties nito para naman hindi lang basta ma-freeze but ma-forfeit yung mga properties na to at saka ma-subject for foreclosure sale. Ganon din yung sa BIR. So ngayon medyo bumibilis-bilis na kami kasi yung coordination namin at saka yung pag-populate namin medyo bumibilis na kasi ang pinabilis din namin yung pag-request ng documents from each other. For example, the Bureau of Customs, tinitingnan din si LTO for the records. Same thing with BIR, tinitingnan din niya po na yung mga, with the vehicles at sa Marina. So again, at least that process we're starting to speed up by employing technology. Oo. So sa madaling Pero yung salita, attorney, sa madaling salita, na-explain na rin sa amin yan dati yung prosesong yan. Wala tayong pwedeng gawin para talagang mapabilis ito. Kasi bibigyan natin ng due process yung mga inaakusahan na naiintindihan naman natin. So sa madaling salita, wala. Talagang mabagal at matagal. Yun po yun. Yung pagdating sa technology side, yung pag-identify at saka pagkuha ng document para i-freeze yung mga assets na ito, yun yung pinapabilis natin dito. Pero tama ka, pag naipasa na sa kote, hintayin na natin yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!